Si Clifford Robert Olson Jr. ay ipinanganak noong January 1, 1940 sa Vancouver, British Columbia, Canada, kina Clifford Sr. at Leona Olson. Isa siya sa 5 sanggol na itinampok sa lokal na pahayagan bilang mga ipinanganak sa mismong New Year's Day. Bagamat hindi siya ang pinakaunang ipinanganak para manalo ng premyong Silver Spoon at isang kahon ng canned milk, nakatanggap naman ang kanyang mga magulang ng baby book at regalo mula sa Cunningham's Drugstore. Isang tindahang kalaunan ay nilooban din niya. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid at lumaki sa Richmond, BC, malapit sa Vancouver. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa militar at ang ina naman ay housekeeper. Pagkatapos ng serbisyo militar, naging milkman ang ama, nagtrabaho rin sa construction at kalaunan ay naging building manager. Bata pa lang, likas ng pasaway si Olson. Madalas siyang napapasabak sa gulo at bugbugan, ayon sa kanyang ama. Nabanggit pa niya sa ama na balang araw ay matututo siyang magboxing at babalikan ang mga batang nanakit sa kanya. Hindi naging malapit ang relasyon nila ng ama, na bagamat hindi mapanakit, ay hindi rin aktibong nakikialam sa pagpapalaki ng mga anak. Sa kabilang banda, kilala ang kanyang ina sa labis na pag-aalaga at pagbibigay sa lahat ng gusto ni Olson. Dito raw niya natutunan ang pagiging manipulative. Sa tuwing nagwawala o gumagawa ng mali, hindi siya napapagalitan kundi palaging pinapalusot ng ina. Kahit lumaki sa isang maayos na tahanan at walang bakas ng pang-aabuso, maaga pa lang ay nagpapakita na siya ng pagiging pasaway. 10 taong gulang pa lang ay nagsimula ng mag-cutting classes at pagkatapos ng grade 8, tuluyan ng huminto sa pag-aaral upang yakapin ang buhay ng krimen. Una siyang naaresto sa edad na 13 dahil sa pagnanakaw. Kilala si Olson bilang bully, mayabang, at mahilig mag-imbento ng mga kwento. Isa sa mga madalas banggitin ng mga nakakakilala sa kanya ay ang hindi mapigilang pagdadaldal. Madalas ay ginagamit niya ito upang makuha ang gusto niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapag-isa, talunan, at bigo. Noong July 19, 1957, sa edad na 17, unang nakulong si Olson dahil sa ilegal na pagpasok at pagnanakaw. Hindi pa nagtatagal sa kulungan ng subukan niyang tumakas. Sa unang pagtatangka, nagnakaw pa siya ng powerboat. Hindi rin siya nagtagal sa pagtakas at agad na nahuli, kaya't nadagdagan pa ang kanyang sentensya at dinala sa Haney Correctional Center. Sa loob ng 24 years, umabot sa halos 100 ang kanyang mga kaso, mula sa obstruction of justice, illegal possession of firearms, forgery, false pretenses, paglabag sa parole, impaired driving, theft, break-in, armed robbery, escape from lawful custody, sexual assault, at gross indecency. Sa kabila ng mahabang record ng krimen, ilang ulit siyang nakalaya dahil sa good behavior. Ngunit tuwing nakakalaya, agad siyang bumabalik sa dati niyang gawain. Sa huli, ang kanyang kriminal na pamumuhay ay nagtapos sa isa sa mga pinaka-nakagigimbal na serye ng pagpatay sa kasaysayan ng Canada. Isang tanong kung bakit siya paulit-ulit na nakakalaya sa kabila ng kanyang record. Sa pagbalik tanaw sa mahabang panahon ni Clifford Olson sa likod ng mga rehas, kapansin-pansin na siya lang yata ang bilanggo na palaging nag-iisip ng paraan para makatakas. Sa kabuuan, 7 beses niyang sinubukang tumakas mula sa kulungan. Nakapagtataka kung paano ito paulit-ulit na nangyari. Tila hindi siya nababantayan ng maayos. Kahit paulit-ulit ang kanyang pagtatangkang tumakas, hindi naman siya nagtatagal sa labas. Karaniwan ay wala siyang mapuntahan, kaya't madalas ay nadadagdagan lang ang kanyang sentensya. Hindi talaga planado ang mga pagtakas niya. Parang sa pilitan na lang. Hindi niya mapigilan ang sarili. Sa 70% ng pagkakataon, kusa siyang bumabalik o kaya'y nagtatago lang sa gubat, naghihintay na mahuli. Naging kilala si Clifford Olson dahil sa kanyang mga escape attempts. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang pangalan at mukha sa dyaryo, kaya't kalaunan, mas naging palabas na lang ang kanyang mga pagtakas para sa atensyon ng media kaysa sa tunay na kalayaan. Matapos ang kanyang ikalawang pagtatangkang tumakas,
Inilipat siya ng mga awtoridad sa isang mas mahigpit na kulungan sa Saskatchewan. Ngunit tila hindi pa rin ito sapat. Pagdating pa lang niya, nakapagnakaw siya ng civilian clothes at basta na lang naglakad palabas ng main entrance. Ilang oras lang siyang nakalaya bago muling mahuli ng RCMP. Ngunit nilait pa niya ang mga ito dahil hindi raw siya napigilan agad. Para kay Clifford, laro lang ang lahat ng ito. Isa sa mga pinakatanyag niyang pagtakas ay nang nakakulong siya sa lumang British Columbia Penitentiary. Nagsisilbi ng 3.5 taon para sa ilegal na pagpasok at pagnanakaw. Habang nagtatrabaho sa ospital ng kulungan, nagkunwari siyang may sakit, nilagyan ng dugo ang kanyang ihi, at nakatakas mula sa 3 gwardyang nag-escort sa kanya para sa medical treatment. Daan-daang pulis ang naghahanap sa kanya at sa gabing iyon, nagtago siya sa ilalim ng Queensboro Bridge sa New Westminster. Naging tampok ang kanyang pagtakas sa front page ng Vancouver Sun habang patuloy ang paghahanap ng pulisya. Maging ang kanyang mga magulang ay sumuko na sa kanya. Sa isang panayam sa lokal na pahayagan, nakiusap ang pamilya na sumuko na siya. Matapos ang isang linggo, nahuli siya sa Blaine, Washington, matapos maamoy at masundan ng police dog. Tinawag ng Border Patrol ang backup matapos bantaan ni Olson ng baril ang 2 kabataan sa malapit sa border ng Canada at Amerika. 4 na iba't ibang puwersa ng pulisya ang nagtulungan sa huling habulan kay Clifford Olson. 5 beses siyang nakalaya sa ilalim ng mandatory supervision noong 1970s, ngunit palagi siyang bumabalik sa kulungan dahil sa kanyang asal. Kilala siya bilang notorious na bilanggo. Palaging niloloko ang sistema, nagsusulat ng reklamo sa mga politiko tungkol sa kondisyon ng kulungan, at iniuugnay sa sexual assault ng mga batang inmate. Kilala rin si Olson bilang rat sa loob. Madali niyang isinusumbong ang ibang bilanggo kung makikinabang siya. Dahil dito, madalas siyang atakihin ng mga kapwa preso. 7 beses pa siyang nasaksak noong 1976 sa Saskatchewan Penitentiary. Dahil dito, siya ay inilipat-lipat ng kulungan upang maiwasan ang panganib at minsan ay inilagay sa protective custody matapos tumestigo sa isang kaso na nauwi sa habambuhay na pagkakakulong ng isang akusado. Noong January 1980, sa edad na 40, pinalaya si Olson mula sa kulungan at agad bumalik sa dati niyang gawain. Ang krimen na lang ang alam niyang gawin. Sa loob ng halos 4 na taon sa labas ng kulungan, nagdulot siya ng matinding sakit, paghihirap, at pinsala sa iba. Ilang buwan lang matapos makalaya, noong February 1980, nakilala ni Clifford Olson si Joan Hale sa isang bar habang nagkakasiyahan ito kasama ang mga kaibigan. Si Joan Hale ay bagong hiwalay at nakaligtas mula sa isang marahas at abusadong kasal nang makilala niya si Clifford Olson. Sa unang buwan ng kanilang relasyon, naging kaakit-akit at maalalahanin si Olson kaya agad na in love si Joan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang ugali, naging agresibo at naging malamig sa kanya. Unti-unti, natakot si Joan dahil madaling magalit si Olson kahit habang sila ay nagde-date pa lamang. Pinaalalahanan pa nga ng ina ni Olson si Joan na huwag siyang gagalitin dahil hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Isang babalang sana'y nagsilbing unang hudyat ng panganib. Kapag nasa mabuting mood, kayang maging charming at kaakit-akit ni Olson kay Joan, ngunit kapag hindi, nagiging bangungot ang kanilang pagsasama. May mga pagkakataong ilang oras siyang sumisigaw at pilit na iginigiit si Joan sa isang sulok. Dahil dito, madalas na natatakot at nawawalan ng lakas si Joan, ngunit nanatili siya dahil inakala niyang siya ang may sala sa bawat pagsiklab ng galit ni Olson, lalo na't matagal na rin siyang minahal nito. Hindi niya namamalayan na sa mga sandaling iyon ay unti-unti na niyang nakikilala ang tunay na pagkatao ni Clifford Olson. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumala at dumalas ang mga pag-atake ng galit nito, kaya napagpasyahan ni Joan na huwag na lang siyang gisingin o suwayin para mapanatili ang katahimikan. 6 na buwan bago ang nakatakda nilang kasal, dinukot ni Olson si Christine Weller, isang 12 years old na batang babae, noong November 17, 1980 sa Surrey, British Columbia. Nakatira si Christine kasama ang kanyang mga magulang sa isang motor court sa King George Highway.
Sa araw ng kanyang pagkawala, nag-window shopping muna siya sa mall kasama ang isang kaibigan pagkatapos ng klase. Ilang oras ang lumipas, hiniram niya ang bisikleta ng kaibigan para makauwi. Kinagabihan, sinamahan niya ang kanyang ama habang naglalakad papunta sa isang bar. Pagdating nila roon, sinabi ng ama na panahon na para umuwi si Christine. Ngunit imbes na umuwi, nag-ikot-ikot muna siya sa parking lot habang nakasakay sa bisikleta. Gabing iyon, muling sumabog sa galit si Olson matapos siyang iwan ni Joan na tumakas papunta sa bahay ng kanyang ina habang buntis pa. Sa gitna ng kanyang galit, nagmaneho si Olson sa lansangan at doon niya nakita si Christine. Nilapitan niya ito, tinanong kung bakit mag-isa at sinabing delikado ang maglakad-lakad nang walang kasama sa ganoong oras ng gabi. Sagot ni Christine, nasa bar ang kanyang ama at pauwi na rin siya. Napansin marahil ni Olson na wala itong dalang pera, kaya inalok niya ito ng pansamantalang trabaho bilang tagahugas ng bintana. Nagpakita ng interes si Christine at sumang-ayon na sumama sa kanyang sasakyan. Tiniyak ni Olson na agad niya itong ihahatid pa uwi dahil alam niyang magagalit ang ama ni Christine kung hindi siya makakabalik agad. Ayon kay Olson, binigyan niya si Christine ng beer na may halong sleeping pills. Nang mawalan ng malay si Christine, paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ni Olson bago itinapon ang mga damit nito sa Fraser River at itinapon din ang katawan. Kinabukasan, tumawag si Olson sa bahay ni Joan na noon ay nasa bahay ng kanyang mga magulang at muling naibalik ang loob ni Joan sa kanya. Isang linggo matapos mawala si Christine, nakipag-ugnayan ang ama ng kaibigan ni Christine sa mga magulang nito dahil hindi na ibalik ang bisikleta. Hindi gaanong nabahala ang mga magulang ni Christine sa pagkawala niya at inakala nilang naglayas lang siya at nananatili sa mga kaibigan. Nang subukang i-report ng mga magulang ang pagkawala, hindi ito pinansin ng pulisya dahil inakala nilang naglayas lang si Christine. Noong Christmas Day 1980, natagpuan ang katawan ni Christine Weller ng isang lalaki habang naglalakad kasama ang kanyang aso sa tabi ng Fraser River. Ayon sa pulisya, si Christine ay sinakal at pinagsasaksak ng maraming beses. Mahigit 10 saksak ang natamo ng kanyang katawan. Sa sumunod na 5 buwan, bumuo si Olson ng pattern. Patuloy siyang nami-make up ng mga bata. Kadalasan ay inaalok ng trabaho at isinasama sa isang peking construction site. Sa biyahe, bibigyan niya ng inuming may halong pampatulog, saka aabusuhin. Marami sa mga biktima ay hindi niya pinatay, ngunit karamihan ay hindi rin nagsumbong. Karamihan sa kanila ay mula sa mahihirap na pamilya o mga batang kalye. Kaya't natakot o nahiya silang magsumbong o inisip na walang maniniwala sa kanila. Hindi muling pumatay si Olson sa loob ng 5 buwan hanggang sa lumipat sila ni Joan sa public housing sa Coquitlam, BC noong Abril 1981. Ipinanganak ang kanilang anak noong April 10, 1981. 6 na araw lang matapos manganak si Joan, nakilala ni Olson si Colleen Degnault, 13 years old, na pauwi mula sa bahay ng kaibigan sa Surrey. Ginamit ni Olson ang dating taktika. Nagpakilalang contractor, inalok ng trabaho at binigyan ng inuming may halong chloral hydrate. Nang mawalan ng malay si Colleen, inabuso at pinukpok siya ng martilyo hanggang mamatay, saka itinapon ang katawan sa isang masukal na lugar. Pagkatapos ng krimen, dumiretso pa si Olson sa ospital upang bisitahin ang asawa at bagong silang na anak. May dugo pa sa kanyang damit, ngunit umasta na parang walang nangyari. Galit si Joan sa hitsura niya, ngunit pinili na lang manahimik dahil sa takot. Nakakalungkot, ngunit tinrato rin ng pulisya ang pagkawala ni Colleen na parang isa lamang kaso ng runaway. Kahit maring iginiit ng kanyang tiyahin na hindi siya basta aalis nang walang paalam at tiyak na may nangyaring masama, hindi ito agad binigyang pansin. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang katawan ni Colleen sa isang masukal na bahagi ng Surrey. 1 linggo lang ang nakalipas noong April 22, 1981. Dinukot ni Olson ang 16 years old na si Darren Johns Rood habang ito'y bumibili lamang ng sigarilyo. Inalok niya ito ng alak, marijuana at trabaho bago siya abusuhin at patayin. Ang kanyang bangkay ay itinapon sa gilid ng Fraser River sa Mission, British Columbia. Noong May 17, 1981, ikinasal sina Joan at Clifford Olson
sa People's Full Gospel Church, kung saan bininyagan din ang kanilang anak. Sa paningin ng iba, nagpapakita sila ng imahe ng isang relihiyosong pamilya, mabubuti at deboto sa kanilang simbahan at komunidad. Samantala, patuloy ang sunod-sunod na krimen ni Olson na nagdulot ng matinding takot at pagdurusa sa maraming pamilya sa British Columbia. 2 araw lamang matapos ang kasal, noong May 19, 1981, nadaanan ni Clifford Olson si Sandra Lynn Wolfsteiner, 16 years old, na nagha-hitchhike mula Surrey patungong Langley upang bisitahin ang isang kaibigan. Ginamit niya ang dati ng linya, nag-alok ng trabaho bilang tagahugas ng bintana na may bayad na $10 kada oras. Interesado si Sandra ngunit hindi agad pumayag, kaya inengganyo pa siya ni Olson ng alok na murang paupahan kung tatanggapin ang trabaho, isang malaking tulong sana sa kanyang ina na nahihirapan sa gastusin. Sa huli, tinanggap ni Sandra ang alok at sumakay sa sasakyan ni Olson. Inalok din siya ng beer at $80 kapalit ng pagsama sa Chilliwack para kunin daw ang mga gamit para sa trabaho. Nang magduda si Sandra at tanungin si Olson kung papatayin siya nito, huminto ang sasakyan at inalalayan siya ni Olson papasok sa gubat, kunwari ay may cabin na malapit lang sa kalsada. Ngunit nang makalayo, doon siya inabuso at binugbog gamit ang martilyo. Ayon kay Olson, buhay pa si Sandra nang iwan niya ito sa gubat. Pagkaalis, itinapon niya ang mga gamit ni Sandra at ang martilyo sa sapa. May mga saksi na nakakita kay Sandra na sumakay sa isang gray na 2-door na sasakyan, ngunit hindi ito naging susi sa kaso dahil palaging gumagamit ng rented vehicle si Olson sa kanyang mga krimen. Noong January 21, 1981, bago pa ang kasal, naging biktima rin ni Olson si Ada Anita Court, 13 years old, na naghihintay ng bus sa harap ng apartment ng kanyang kapatid matapos mag-babysit. Nilapitan siya ni Olson, nagpakilalang pupunta rin ng Burnaby at inalok ng sakay. Tulad ng dati, binigyan niya ng beer na may halong pampatulog si Ada, inabuso at binugbog gamit ang martilyo. Nakapanghihinayang, hindi agad sineryoso ng pulisya ang pagkawala ng mga biktima. Madalas ay itinuturing silang mga runaway, kaya hindi agad nagsagawa ng malawakang paghahanap. Dahil din sa pagkalat ng mga katawan sa iba't ibang bayan sa lower mainland ng British Columbia, iba-ibang police department ang humawak ng kaso at hindi agad nagkaugnayan, kaya't hindi agad napansin ang pattern ng serial killings. Noong July 2, 1981, habang nagtatrabaho si Olson sa isang tunay na proyekto ng bathroom tile renovation, nakita niya si Simon Patrick Partington, 9 years old, na nagbibisikleta papunta sa bahay ng kaibigan. Inalok niya si Simon ng pera kapalit ng pagtulong maghakot ng kahoy sa isang apartment. Dahil bata pa, sinabi ni Simon na kailangan muna niyang magpaalam sa magulang, kaya nagkunwari si Olson na ihahatid siya pauwi. Huminto sila sa isang gasolinahan at inalok ng beer si Simon, sabay pangakong hindi sasabihin sa mga magulang nito. Nang mag-alala si Simon na baka malaman ng mga magulang ang tungkol sa alak, sinabi ni Olson na may espesyal siyang pill na makakatanggal ng epekto ng alak. Tinanggap ni Simon ang pill mula kay Olson at nawalan ng malay. Dinala siya ni Olson sa isang bakanting lugar, malapit sa lugar kung saan pinatay si Christine Weller. Ginamit ni Olson ang kanyang sinturon upang sakalin si Simon, saka siya inabuso at paulit-ulit na sinaksak. Pagkatapos, hinila ni Olson ang katawan ni Simon papasok sa mga damuhan upang itago ito. Bagamat napakabigat ng mga krimen niya, lalo pang lumala ang mga pangyayari. Matapos niyang patayin ang isang bata, nagpatuloy si Olson sa kanyang pang-araw-araw na buhay na waring walang nangyari. Hindi ito napansin, maging ng kanyang mga katrabaho. Agad na nag-report ang mga magulang ni Simon nang hindi ito umuwi para maghapunan. Dahil mula siya sa isang mabuting katolikong pamilya, hindi itinuring ng pulisya na runaway si Simon. Nagsimula agad ang masinsinang investigasyon at inilabas ang composite sketch ng lalaking posibleng kumuha kay Simon. Natagpuan din ang bisikleta ni Simon malapit sa Cedarwood Shopping Center, malapit sa kanilang bahay. Nang makita ni Olson ang sketch, hindi siya nag-alala. Sa kanyang palagay, hindi niya ito kamuka at may alibay siya dahil nagtatrabaho siya kasama ang iba sa tile renovation. Gayunpaman,
Nagsimulang maghinala ang pulisya kay Olson dahil sa kanyang mahabang record at dahil malapit lang ang kanyang tirahan. Ngunit wala pa silang sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Hindi rin iniugnay ng pulisya si Simon sa iba pang mga nawawalang bata dahil magkaiba ang kanyang profile. Malaki rin ang naitulong kay Olson ng kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang pulisya sa Lower Mainland, kaya hindi agad natukoy ang pattern ng mga serial killings. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy si Olson sa kanyang panlilinlang at pang-aabuso. Noong July 9, 1981, naging biktima ni Clifford Olson si Judy Cosma, 14 years old, na noon ay papunta sa job interview at bibisita sa kaibigan sa Richmond, BC. Dati nang inalok ni Olson ng window washing job si Judy, ngunit hindi niya ito napasakay noon. Sa pagkakataong ito, may kasama silang si Randy Ludlow, 18 years old, na bagong kaibigan ni Olson at minsan ay isinasama din niya para sa iba't ibang gawain. Nang sumakay si Judy sa sasakyan, nag-stopover sila sa liquor store at ibinaba si Randy sa mall. Pinainom ni Olson si Judy at nang makatulog ito, dinala niya sa Weaver Lake. Pagdating doon, nagising si Judy at nagsuka sa likod ng kotse. Nagalit si Olson nang makita niyang isinuka ni Judy ang sleeping pill na ibinigay niya. Sinubukan pa niyang pilitin si Judy na uminom ng isa pa, ngunit tumanggi na ito dahil masama na ang pakiramdam. Dahil dito, pinagsusuntok ni Olson si Judy sa tiyan hanggang mawalan ito ng malay. Inabuso niya si Judy, nilaslas ang leeg at itinulak ang katawan nito sa bangin. Pag-uwi ni Olson, tila wala lang nangyari at masaya pa ang kanyang mood. Isang pattern na napansin tuwing makakapatay siya. Nang mawala si Judy, dala niya ang kanyang address book na may mga pangalan, larawan at numero ng mga kaibigan. Matapos siyang mawala, nakatanggap ang ilan sa mga kaibigan niya ng mga tawag mula sa isang taong mabigat ang paghinga sa telepono. Isa pa ay tinawagan at tinakot na siya ang susunod. Noong July 23, 1981, pumunta si Olson sa New Westminster, BC para kunin ang business cards ng kanyang Peking Construction Company. Dahil hindi pa handa ang mga ito, nagpalipas siya ng oras sa pagmamaneho at paghahanap ng susunod na biktima. Nakita niya si Raymond Lawrence King Jr., 15 years old, na nagbibisikleta. Inalok niya ito ng trabaho at sinabing kailangan nilang bumiyahe ng 90 minutes para kunin ang mga gamit. Si Raymond ay papunta sana sa Youth Employment Office para maghanap ng trabaho, ngunit sumama na lang kay Olson. Inalok ni Olson si Raymond ng beer at marijuana. Nang mawalan ng malay, dinala niya ito sa Weaver Lake. Dito, pinukpok niya ng martilyo ang ulo ni Raymond at, nang mabigo itong mamatay agad, binugbog pa siya ng mga bato bago itinapon sa bangin. Tinakpan pa niya ng mga kahoy at sanga ang katawan ni Raymond. Nang i-report ng ama ang pagkawala ni Raymond, iginiit nitong hindi aalis ang anak at malamang ay may nangyaring masama. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis at pati bahay ni Olson ay napuntahan nila. Nakipag-usap pa siya sa mga pulis habang naglalaro kasama ang anak. 2 linggo matapos mawala si Judy, noong July 25, 1981, natagpuan ng mga nagkakamping malapit sa Weaver Lake ang kanyang bangkay. Lumabas sa pagsusuri na sinaksak siya ng humigit kumulang 19 na beses. Sa araw ding iyon, nakuha ni Olson si Sigrun Arndt, isang 18 years old na turista mula Germany. Kasama ng 9 na iba pang turista, nagtiwala siya kay Olson at sumama sa kanya. Ayon sa mga saksi, nakita silang magkasama at nag-inuman pa sa isang pub bago siya dinala ni Olson sa Richmond, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ni na Christine Weller at Simon Partington. Pinatay rin siya ni Olson gamit ang martilyo. Hindi agad na i-report na nawawala si Sigrun dahil inakala ng pamilya niyang nag-e-explore lang siya sa Canada. Noong July 27, 1981, nawala si Terry Lynn Carson, 15 years old, mula sa isang bus stop habang papunta sa job interview sa pet store sa Surrey. Bunso siya sa 4 na magkakapatid at umaasang makakatulong ang part-time job sa kanyang pamilya. Inalok siya ni Olson ng sakay at trabaho at tulad ng dati, binigyan ng inumin at pills na nagpawala ng malay. Dinala siya ni Olson sa bundok, inabuso at pinukpok ng screwdriver ang ulo. Iniwan ni Olson ang katawan ni Terry Lynn Carson sa lugar malapit sa Fraser River.
Sa puntong ito, nagsimulang maghigpit ang pulisya. Matagal nang alam ng mga autoridad ang pangalan ni Olson mula pa noong mawala si Christine Weller. Sinusubukan nilang iugnay siya sa sunod-sunod na pagpatay, ngunit kulang pa rin ang ebidensya para tuluyang idiin siya. Noong July 30, 1981, nagpunta si Olson sa Maple Ridge, BC para makipagkita kay Janet, isang babaeng regular niyang kinakasama. Nang hindi niya ito nadatnan, naghahanap siya ng iba at dito niya nakita si Louise Chartrand, 17, na naglalakad papunta sa trabaho. Inalok niya ito ng trabaho bilang tagalinis ng carpet na may mas mataas na sahod kaysa sa restaurant. Sumama si Louise, binigyan ng whiskey at pills, inabuso, at pinatay gamit ang martilyo. Natagpuan ang kanyang katawan na bahagyang nakalibing sa gravel pit, basag ang ulo. Noong August 5, 1981, natagpuan ang katawan ni Raymond King Jr. gamit ang dental records bilang kumpirmasyon. Dito na naglagay ng 24 oras na surveillance ang pulisya kay Olson, desperadong makakuha ng ebidensyang magpapatunay na siya ang may sala. Noong August 12, 1981, pinahinto ng autoridad si Olson matapos niyang isakay ang dalawang teenage girls na nag-hitchhike papunta sa isang party. Inaresto siya sa kasong contributing to the delinquency of a minor at natagpuan sa kanyang notebook ang pangalan at numero ni Judy Kozma, isang mahalagang piraso ng ebidensyang nag-ugnay sa kanya sa mga biktima. Habang iniimbestigahan, hindi agad umamin si Olson sa mga pagpatay at naging maingat sa kanyang mga sagot. Madalas ay nagsasalita siya na nagpapanggap na may kaibigan siya na may alam sa mga krimen. Mahaba at paulit-ulit ang mga interogasyon na umaabot ng 12 hanggang 13 oras bawat sesyon, ngunit hindi pa rin siya nagbigay ng tuwirang ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa lahat ng mga pagpatay. Sa kabila ng lahat, naging susi ang tiyaga ng mga investigador at ang mga nakalap na detalye, tulad ng address book ni Judy, mga pangalan ng biktima at mga kilos ni Olson, upang tuluyang mapatunayang siya ang responsable sa serye ng mga pagdukot at pagpatay ng mga kabataan sa British Columbia. Matagal na piniga ng pulisya si Olson sa mga interrogation. Umaasang mapapaamin siya o bibigay dahil sa pagod, madalas ay inilalayo niya ang sarili sa mga sagot. Kunwari hindi siya ang may alam kundi isang kaibigan. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring gamitin laban sa kanya sa korte. Madalas niyang sabihin na ang kaibigan niya ang nag-dispose ng ebidensya at wala raw hawak ang pulisya laban sa kanya, na noon ay totoo pa rin, dahil wala silang matibay na pisikal na ebidensya. Noong August 20, 1981, nag-iba ng taktika si Olson at sinimulan niyang laruin ang mga pulis. Matapos siyang anyayahan ng mga investigador sa isang restaurant para palabasing negosasyon ito ng pagiging informant, inialok ni Olson ang tinaguriang cash for bodies deal, $10,000 bawat katawan at isang freebie, 11 katawan kapalit ng $100,000. Sa kabila ng kontrobersya, pumayag ang pulisya. Sa interogasyon, inalok ni Olson na ituturo niya ang mga lugar kung saan inilibing ang ilang biktima. Isasauli ang ilang jewelry at mga damit na itinago niya bilang souvenir at magbibigay pa ng impormasyon tungkol sa iba pang mga biktima. Tinawagan pa niya ang kanyang asawang si Joan at sinabing yayaman sila. Inayos niya kung paano hahatiin ang pera, bahagi para sa legal fees sa kanyang mga magulang at para matiyak na maalagaan si Joan at ang anak nila. Hinikayat pa niya ang kanyang abogadong si Robert Chance na magsulat ng libro tungkol sa kanya. Bilang kapalit ng kasunduan, nag-set up ng trust fund para kay Joan at binayaran siya ng $100,000. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Olson, natukoy at na-recover ng mga pulis ang mga bangkay ng 11 biktima: Christine Weller, Colleen Daignault, Darren Johnsrud, Sandra Lynn Wolfsteiner, Ada Anita Court, Simon Partington, Judy Kozma, Raymond King Jr., Sigrun Arndt, Terry Lynn Carson, at Louise Chartrand. Sa bawat lugar, malinaw at detalyado ang pagdidikta ni Olson sa tape recorder tungkol sa eksaktong lokasyon at mga partikular na detalye ng krimen, mga impormasyong tanging ang tunay na salarin lamang
ang maaaring makaalam. Bagamat marami ang nadismaya at nagalit sa kasunduang ito, pati na ang sariling abogado ni Clifford Olson, naging susi ito upang maresolba ang mga kaso, maibsan ang pangamba ng mga magulang ng mga biktima, at tuluyang mapatunayang si Olson ang may sala sa sunod-sunod na pagpatay. Sa kabila ng posibilidad na may iba pa siyang napatay, bago ang 1981, 11 lamang ang inamin niyang mga biktima. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kasong ito ay nanatiling cold case sa loob ng ilang panahon. Bunsod nito, umigting ang galit ng publiko at media laban sa pulisya at sa tanggapan ng Attorney General dahil sa kontrobersyal na cash for bodies deal. Hindi nila napigilan ang tuluyang pagbatikos. Hindi nila kayang ipaliwanag o baligtarin ang naging desisyon. Sa mata ng marami, malinaw. Binayaran ng gobyerno si Olson kapalit ng impormasyong dapat ay kusa niyang ibinahagi. Labis ang pagkadismaya ng publiko at matinding galit ng mga pamilya ng mga biktima. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang ideyang ang kasunduang iyon ay ginawa para sa kanila. Tinawag ng media ang kasunduan bilang blood money. 7 pamilya ng mga bata ang tahasang humiling na huwag bayaran si Olson. Hindi nila matanggap na pinakinabangan pa ng kriminal ang pagkawala ng kanilang mga anak. Umabot pa ito sa Supreme Court of Canada, ngunit pinanindigan ng korte na a deal is a deal, kaya natanggap ng asawa ni Olson ang $100,000. Kung may positibong bunga man ang kasunduang ito ay ang naging paghimok sa pagbabago ng batas upang hindi na maulit muli ang ganitong kasunduan. Ayon kay Olson, gusto lang niyang matiyak na may maiiwan para sa kanyang asawa at anak. Ngunit para sa marami, malinaw na ang lahat ay para lang sa kanyang pansariling interes. Isa itong laro, panibagong scam, at nadala pa rin ang mga awtoridad. Sinubukan ni Olson na magkunwaring may sakit sa pag-iisip sa psychiatric evaluation, ngunit napatunayang fit to stand trial siya. Una niyang sinubukang mag-plead ng not guilty, ngunit dahil sa mga taped confessions at detalyadong mga pahayag na ginamit bilang ebidensya, binago niya ang kanyang plea sa guilty. Noong January 14, 1982, hinatulan si Clifford Olson ng habambuhay na pagkakakulong para sa bawat isa sa kanyang mga biktima. Sa Canada, ang pinakamabigat na sentensya ay life imprisonment. Wala itong life without parole, kaya't kahit habambuhay ang sentensya, maaari pa ring mag-apply para sa parole matapos ang 25 years. Ngunit may dating batas noon na tinatawag na faint hope clause na nagpapahintulot sa mga bilanggo na mag-apply ng parole matapos lamang ang 15 years kung may tunay na pagsisisi at rehabilitasyon. Ang clause na ito ay hindi nilikha para sa mga serial killer gaya ni Olson, ngunit sinubukan pa rin niyang samantalahin ito. Noong January 1997, nagkaroon ng lakas ng loob si Olson na mag-apply ng parol sa ilalim ng faint hope clause. Mabilis namang inamyandahan ng gobyerno ang batas upang pagbawalan ang mga multiple murderers na mag-apply. Ngunit bago ito tuluyang maisabatas, nakapaghain pa rin ng aplikasyon si Olson. Ginawa siyang huling multiple murderer na nabigyan ng parole hearing sa ilalim ng clause na ito. Noong 2011, tuluyang inalis ang faint hope clause. Sa kanyang parole hearing, binasa ang mga victim impact statement at muling dumaan sa sakit ang mga pamilya ng mga biktima. Mabuti na lamang at 15 minuto lang ang inabot ng jury upang tanggihan ang aplikasyon ni Olson. Hindi natapos doon. Nag-appeal pa siya para sa bagong trial at sa bawat pagkakataon matapos ang 25 years ng sentensya, paulit-ulit siyang nagpetisyon para sa parol. Ginamit pa niya ang Canadian Charter of Rights and Freedoms para maghain ng samut-saring reklamo, kabilang ang kahilingan para sa life-size sex doll at plexiglass sa selda bilang proteksyon, na tinawag niyang cruel and unusual punishment. Noong March 2010, sumiklab muli ang kontrobersya ng mabunyag na tumatanggap si Olson ng 2 federal government benefits habang nakakulong, kabuuang $1,169.47 kada buwan. Ito ay dahil eligible siya sa Canadian Old Age Security, OAS, at Guaranteed Income Supplement, GIS.
na maaaring matanggap ng sinumang nakatugon sa residency requirements ng Canada pagdating ng edad na 65. Matapos itong mabunyag, lalong lumakas ang galit ng publiko at ng mga organisasyon sa Canada. Ang OAS at GIS ay mga benepisyo para sa mga pensioner na mababa ang kita at sa kaso ni Olson, ang pera ay inilalagay sa trust fund habang siya ay nasa bilangguan. Dahil dito, umaksyon ang Canadian Taxpayers Federation at nagharap ng petisyon na may 46,000 na pirma upang ipatigil ang pagbabayad ng benepisyo kay Olson. Humarap din sila sa Federal Standing Committee upang ipasa ang Bill C-31 na tuluyang magwawakas sa pagtanggap ng pension benefits ng mga bilanggo. Mismong si ang dating Prime Minister Stephen Harper ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya at tinawag na offensive and outrageous ang pagtanggap ni Clifford Olson ng benepisyo mula sa gobyerno habang siya ay nakakulong. Noong June 1, 2010, inihayag ng gobyerno na tatanggalin na ang Old Age Security, OAS, at Guaranteed Income Supplement, GIS, para sa mga federal inmate na may edad 65 pataas at nakakulong ng higit sa 90 days. Isang hakbang na partikular na isinulong dahil sa kaso ni Olson. Nilagdaan at naging epektibo ang batas noong December 2010. Ayon sa gobyerno, ang pagbabagong ito ay inaasahang makakatipid ng milyon-milyong dolyar taon-taon at layuning tiyakin na tanging mga mamamayang sumusunod sa batas ang dapat makinabang sa mga benepisyo ng Estado. Bagamat pansamantalang itinitigil ang benepisyo ng mga nakakulong, maaaring ipagpatuloy ito kapag sila ay nakalaya. Samantala, ang mga asawa o partner ng mga bilanggo ay hindi apektado at patuloy na tumatanggap ng sarili nilang benepisyo. Ang kaso ni Clifford Olson ay naging mitya ng mabilis na reforma sa batas, isang bihirang pangyayari sa politika ng Canada kung saan ang galit ng publiko ay tunay na nagbunga ng agarang pagbabago. Mula noon, hindi na maaaring tumanggap ng OAS at GIS ang sinumang nakakulong sa Canada sa ilalim ng parehong kondisyon. Si Clifford Olson ay namatay noong September 30, 2011, sa edad na 71 dahil sa cancer habang nakakulong sa isang maximum security prison sa Quebec, Canada. Sa kanyang kamatayan, marami ang nakaramdam ng kaunting ginhawa, ngunit ang sakit na iniwan niya sa mga pamilya ng kanyang mga biktima ay mananatiling sugat sa kasaysayan ng criminal justice ng Canada.